May mga lalaking hindi lumalakas dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil ginawang sandata ang lugar kung saan sila nakatira. Bago ko simulan ang lahat, gusto kong itanong sa'yo ito. Ilang beses mo nang naramdaman na parang hindi tumutugma ang buhay mo sa bigat ng pangarap mo? Hindi dahil kulang ka sa sipag, hindi dahil mahina ka, kundi dahil pag-uwi mo sa bahay, unti-unting nawawala ang direksyon mo. Maraming lalaki ang nag-iisip na ang tahanan ay lugar para takasan ang mundo. Lugar para mag-relax, humiga, mag-scroll at pansamantalang kalimutan ang buhay. Kaya kahit anong lakas ang ilabas nila sa labas, pag-uwi nila, parang bumabalik sila sa zero, parang nauubos ang enerhiya, parang may humihila sa kanila pababa. Pero may kakaibang uri ng lalaki na hindi ganyan ang pananaw. Hindi siya sumusunod sa uso ng karamihan. Para sa kanya, ang tahanan ay hindi simple. Hindi ito pahingahan lamang. Ito ang lugar kung saan humuhubog ng direksyon ang isip. Ito ang lugar kung saan ipinipinta ang kinabukasan. Ito ang lugar kung saan hindi siya tinatago sa mundo, kundi hinahasa para harapin ang mundo. Ito ang pag-iisip ng Sigma. Isang mindset na hindi hinahanap ang ingay, kundi ang espasyo. Hindi inaabuso ang bahay, kundi ginagamit ito bilang sandata. Sa video na ito, dahan-dahan kitang iikot sa perspektibo ng isang Sigma. Hindi minamadali, hindi binabahan ng konsepto. Sa halip, uunawain natin ng mabuti kung paano ginagawa ng isang Sigma ang kanyang tahanan bilang lugar ng direksyon, disiplina at personal na kapangyarihan. Kung gusto mong ihinto ang pag-ikot sa parehong problema at sa wakas magsimulang umangat, manatili hanggang dulo. Una, bakit ang karamihan ay hindi umaasenso sa paningin ng karamihan? Ang tahanan ay pahingahan. Pagod, umuwi, pahinga, manood, mag-scroll at hayaan ang oras na lumipas. Pero habang ginagawa nila ito araw-araw, hindi nila napapansin na unti-unting lumalawak ang agwat sa pagitan ng gusto nila at ng kaya nilang gawin. Kapag wala kang espasyong nag-uudyok sa'yo na gumalaw, natural na lulubog ka sa komportableng stagnation. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang hindi sumusulong. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil kulang sila sa lugar na nagtutulak palapit sa pag-angat. Dalawa, kapaligiran na gumagawa ng kapalaran. Ang kapaligiran ay hindi dekorasyon. Hindi ito simpleng aesthetic. Ito ang puwersa na hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Ito ang humihila sa isip mo pataas o pababa. Kapag magulo ang kwarto mo, kahit hindi mo tignan, nararamdaman mo. Kapag tambak ang gamit mo, kahit hindi mo gagalawin, dinadala ito ng utak mo. Kapag puno ang espasyo mo ng ingay, hindi ka makafocus kahit anong pilit mo. Para itong bigat na nakakabit sa'yo araw-araw. Kaya ang Sigma, bago pa siya magsimula sa pangarap, inaayos muna niya ang lugar kung saan lalago ang pangarap. Hindi ito pag-aayos ng room para maganda sa picture. Ginagawa niya ito para maging tahimik ang loob, malinaw ang isip at handa ang katawan. 3. Minimalism na hindi para sa estilo, kundi para sa direksyon. Ang kwarto ng Sigma ay hindi puno ng gamit. Hindi siya nag-iipon ng bagay na hindi niya kailangan. Hindi siya nagtatago ng 10 bagay just in case. Kapag may bagay na hindi nakakatulong sa misyon, mawawala ito. Simple, direkta, walang drama. Hindi ito pagiging kuripot. Hindi ito pagiging walang paki. Ito ay pagiging matalino. Dahil bawat bagay sa paligid mo, kahit hindi mo ginagamit, ay may kapalit na mental cost. Nakikita ng mata mo, nirehistro ng utak mo, kumakain ng puwang sa isip mo. Kapag inalis mo ang kalat, 2 bagay ang nangyayari. Humihina ang anxiety. Lumalakas ang kapasidad mong gumawa ng malinaw na desisyon. At para sa isang lalaking gustong umangat, iyon ay napakahalaga. 4. Ang mesa, ang lugar ng tahimik na laban. Ang mesa ng Sigma ay hindi basta mesa. Ito ang battlefield. Dito nagiging plano ang pangarap. Dito nagiging resulta ang plano. At dahil alam niyang ang utak ng modernong lalaki ay laging nililigaw ng distractions, tinitiyak niyang ang espasyong ito ay malinis, malinaw at puro trabaho lamang ang layunin. Walang phone sa tabi, walang notification, walang gaming na nasa gilid, walang TV remote na abot kamay. Kapag umupo siya, ang utak niya ay nakaprogram na para sa gawa.
At dahil hindi siya nililibang ng kapaligiran, mas mabilis siyang pumapasok sa focus mode na bihira na ngayon. Ito ang tinatawag na deep work. Isang kakayahang naging sobrang rare na parang superpower na. 5. Ang pahinga ng Sigma, hindi tumakas, kundi magbalik ang lakas. Ang pahinga ng karamihan ngayon ay hindi totoong pahinga. Nag-scroll ka man ng 2 oras, hindi ka naman talaga nagre-recover. Pinapalitan mo lang ang stress ng ibang uri ng stress. Pero ang Sigma, iba ang approach. Kapag nagpapahinga siya, pagpapahinga talaga, tahimik, malinis, walang senseless noise. Gumagamit siya ng journal, kwaderno, papel, o simpleng paghinto para isipin ang mga nangyari. Hindi ito drama, hindi ito overthinking. Ito ay pagsusuri. Ano ang mali? Ano ang tama? Ano ang dapat itama bukas? Ito ang klase ng pahinga na nagbabalik ng lakas, hindi ng pagod. 6. Ang kuta, protektado, hindi bukas. Para sa lahat, dito nagkakaiba ang Sigma sa karamihan. Ang bahay niya ay hindi pasyalan, hindi tambayan, hindi bukas para sa kung sino-sino. Alam niyang ang bawat taong papasok ay may bitbit na enerhiya. At kung mali ang enerhiya mo, kaya nitong sirain ang momentum niya. Hindi dahil suplado ang Sigma, hindi dahil mayabang siya, kundi dahil alam niyang ang espasyong kanyang binuo ay kailangan protektado. Walang tsismoso, walang tamad, walang taong walang direksyon. Hindi niya hinahayaan na ang internet, social media o clickbait ay maging gatecrasher sa kanyang kapayapaan. Ang Wi-Fi ay para sa pag-aaral, hindi para sa pagkalunod sa basura ng mundo. Sa ganitong paraan, pinaparamdam niya sa sarili niyang subconscious. Ang espasyong ito ay sagrado at dito ako ginagawa ang bersyon ng sarili na hindi kayang unawain ng marami. 7. Hindi square meter ang sukat ng pag-angat. Maraming lalaki ang nagsasabing, wala akong malaking space, pero hindi nila alam, hindi mahalaga ang laki ng kwarto. Ang mahalaga ay ang disiplina at layunin ng gumagamit nito. Isang maliit na kwarto na simple, tahimik at malinaw ang intensyon, mas makapangyarihan kaysa sa isang mansyon na walang direksyon. Ang tahanan ay salamin ng respeto mo sa sarili. At kung gusto mong itaas ang sarili mo, dapat itaas mo rin ang espasyong kinabibilangan mo. 4. Simulan sa maliit, isang sulok, isang misyon. Hindi mo kailangan baguhin ang buong bahay, hindi kailangang malaki agad, hindi kailangang perpekto agad. Simulan mo sa isang sulok, oo, isang sulok lang. 1 metro kwadrado na malinaw ang layunin. Linisin, ayusin, ilaan sa misyon mo. Huwag kainan, huwag tulugan. Gawin mo itong mini headquarters mo. Doon magsisimula ang pagbabago, sa maliit, sa malinaw, sa konsistenteng puwang na para sa pangarap mo. At unti-unti, lalawak ang disiplina, lalawak ang ideya, lalawak ang kapasidad, at sa huli, lalaki rin ang buhay mo. Ending. Ikaw ang gumagawa ng bersyon ng sarili mong ilalabas sa mundo, at ang tahanan mo ang unang lugar kung saan siya huhubugin. Ayusin ang espasyong kinalalagyan mo, at unti-unti ring aayos ang direksyong tinatahak mo. Kung handa kang magsimula sa loob, para lumakas sa labas, ito ang tamang oras. Kung isa ka sa mga lalaking nagtatayo ng sarili sa katahimikan, mag-iwan ka ng komento, mag-subscribe kung gusto mo pang mas malalim na aral tungkol sa Sigma Mindset. Hanggang sa muli.